ABS-CBN News and Current Affairs. Panig sa katotohanan, panig sa pagbangon ng bayan. Sa ulo sa mga balita, low pressure area nga nasipatan sa pag-asa sa nasilangan sa Mindanao. Lubos na nga isang kabagyo. Mga Local Disaster Risk Reduction and Management Council ginalerto na. Biyay sa pamboat Pagimaras, temporaryo nga ginpuntat bangod sa pagmadlo sang baybayon. Klase sa pinaka mga pulutuan sa syudad sa Pasig, paralisado sa Japon bangod sa nagluntad nga baha. Masobra 350 bilyones halip nga gindulas ang baha sa infrastruktura sa Western Visayas. Talatapan sa isa ka financing company sa Molo, ginransak. Retired Army sa New Lucena, ginuthang patay. Kag, mga nahalitan sang baha sa syudad sa Pasig, ginatagan sa relief goods sa ABS-CBN Sagip ka Pamilya. Live, gikan sa ABS-CBN News Center Iloilo, Jennifer Garcia, Attorney Schubert Peña Florida. Ini ang TV Patrol Panay. Mayong hapon mga kapamilya, sa ngalan ni Attorney Schubert Peña Florida, ako si Reggie Adosto. Kag ako naman si Jennifer Garcia. Reg, lubos na nga nangin isa ka bagyo ang low pressure area nga nasiplatan sang pag-asa sa nasilangan nga bahin sang Mindanao. Diyan ginhingatan ng tropical depression nga Auring. Ini man ang pinakauna nga bagyo nga nakasulod sa Philippine Area of Responsibility subong nga tuig 2013. Reg, ang sentro sang bagyo nga si Auring ang yara sa 50 kilometros west sang Dipolog City. Dala sini ang kabaskugon nga hangin nga naglabot sa 55 kilometros kada ora malapit sa sentro. Ini ang ginapananaw nga magahulag sa direksyon panakatungdan sa kada sigon nga 28 kilometros kada ora. Diyan ang bagyo nga si Auring ang gina-expectar nga yara sa 180 kilometros southwest sang Puerto Princesa City buwas sa aga. Ginalauman nga magagawa ini sa Philippine Area of Responsibility buwas sa gabi. Mga Local Disaster Risk Reduction and Management Council sa Rion, ginpaalerto na sa Office of the Civil Defense sa ginapaabot ka pagsunod sang pinakauna nga bagyo sa pungsod subong nga tuig. Nagapatrol, Noni Basco. Nagporma na nga isa ka tropical depression ang low pressure area nga nasiplatan sang pag-asa sa nasilangan nga parte sa Mindanao. Madumduman nga bago nagtakop ang tuig 2012, duha ka mga bagyo ang nagsulod sa pungsod kag una nga naglandfall sa Mindanao, bago naglaslas sa Visayas, partikular sa Isla Sampanay nga nagtuga sa malapnagon nga pagbaha. Bangod sini, ginalerto na sang Office of Civil Defense ang tanan nga mga Local Disaster Risk Reduction and Management Council bangod sang posible pag-igo naman sang bagyo Auring diri sa Western Visayas. Ginapanugyan naton sa aton mga natungdan nga Local Disaster Risk Reduction Management Council and likewise sa aton pumuluyo nung sundan naton ang lakat sang panahon para at least we will be guided on the necessary preparation nga dapat naton paghimuon. Humalin kay na sangaga, makita na ang malain nga panahon sa kawaan sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Senyales suno sa OCD sang nagapasulod nga bagyo sa pungsod. Pareho sa na-experience siya naton last time, kung basihan naton ang forecast sa pag-asa, ang tropical storm Kinta magabuhos ng 10 to 20 millimeters per hour nga ulan. However, ang ginbuhos niya dito sa northern portions ng Iloilo is more than that. Actually, we experienced serious flooding in those areas. Ginalauman na sang OCD ang dako nga volume sang ulan nga dala ni Bagyo Auring. Ganit dapat nga mag-aligmat ang yara nagapuyo sa mga manubo nga lugar sa posibleng pagbaha kag pagluntad sang landslide. Noni Basco, TV Patrol Panay, una sa balita. Si DRRMC nag-abiso na sa publiko sa ulan nga posible dala sang Bagyo Auring. Yari report. Alas 11 kaina sang aga sa naging tropical depression si Bagyo Auring. Ini ang labing una nga bagyo nga nagsulod sa Philippine Area of Responsibility subong nga tuig 2013. Madasig ang paghulag sini sa 28 kilometros kada oras kag may kabasugon nga nagalabot sa 55 kilometros por ora. Suno sa City Disaster Risk Reduction Management Council, malaka lang nga makarecord sang bagyo sa panugod sang tuig ilabi na sa una nga semana. Apang sa gyapon, dapat nga handa ng bagyo nga mag-landfall sa nigahapon sa Palawan. Hindi ni siya amo sini ka normal nga situation
Kaya usually, early days of January, hindi ni siya typhoon season eh. Very seldom katabo ni siya. Base sa weather bulletin sa Pag-asa, 5 to 15 millimeters ang dalang ulan sa bagyo. Kada oras, gani handaan ang moderate to heavy rains. Nalantaw natin subong, although we will not be directly hit sa tropical depression nga si Auring, but ang iyang cloud bands labot diri sa aton, and we will be expecting mangin maulanon ni siya sunod naton yung mga inadlaw. Bangod sang kalaparon sa mga panganodala sa bagyo, ginpaidalom na sa signal number 1 ang siyam ka mga lugar. Lagip na ang Palawan sa Luzon, Siquijor kag Northern Negros sa Visayas, samtang apektado man ang naabinhan nga bahin sa probinsya sa Mindanao, kaangay sang Lanao, Misamis, Zamboanga kag Sibugay. Pahanumdum naman sa mga mangingisda sa western seaboard sa Northern Luzon, Visayas kag Mindanao nga maghalong o kung likawan ang magpalawod bangod sa posible pagdalagko sa mga balon. Reggie Adosto, TV Patrol Panay, una sa balita. Biyahe sang pump boat padulong sa isla sang Guimaras ang temporaryo nga ginsuspende subong nga hapon. Kapin 30 minutos nga wala nagbiyahe ang mga sakayan sa Ortiz kag Parola Wharf subong alas 2 sang hapon. Ang Philippine Coast Guard Station Iloilo ang nag-abiso nga suspendihon anay ang biyahe. Ang rason amo nga nagmadlos ang hangin. Sang nagkanay na ang kadagatan, gimpanugutan na ang mga pump boat nga makabiyahe. Gani subong balik na sa normal ang biyahe padulong sa Guimaras. Masobra 350 milyones pesos nga kahalitan sa infrastruktura ginbilis ang baha nga gintuga ni Bagyo Quinta. Nagapatrol no ni Basco. Sa ginpatigayon nga rapid assessment sa National Disaster Risk Reduction and Management Council sa mga lugar nga ginigo sa madalong nga pagbaha sa probinsya sang Iloilo, Capiz, kag Aklan, hindi gid lamang mga talamnan ang naapektuhan sang tubig baha, kundi mayor nga nahalitan ang mga dalanon kag mga tulay nga ginabab sa mabasko nga surog sang tubig. Sa pinakauli nga datos ng Department of Public Works and Highways Rapid Assessment Team, masobra na sa 350 milyones ang balor sang kahalitan nga gindulot sang baha sa infrastruktura sa bilog nga Western Visayas. Mayor nga nahalitan ang probinsya sang Iloilo, Capiz, kag Aklan. Meaning both roads and bridges, including flood control projects, medyo na-damage natin dyan. The reason of the damages is because of there are some road slips, nagkaroon na ng landslides, at saka yung mga bumigay yung revetment wall natin. Padayon sa karon ang ginahimo nga repair kag rehabilitasyon sa DPWH sa mga lugar nga nahalitan sang baha. Ginkumpirma naman sa ahensya nga subong nga adlaw wala na sang isolated nga lugar sa Panay nga hindi malapot sang transportasyon matapos nga makumpuni na ang tanan nga mga tulay kag dalan nga nagaangot sa kabarangayan. Lahat ng mga palliative measures ginagawa na natin within our means. Sabi ko nga nung mag-report ako sa aming sekretaryo, manageable naman so far as the regional office is concerned. Samtang pagatutukan naman sa DPWH ang pagkutkot sa mga suba sa isla sang Panay, ini kasunod sa obserbasyon sang NDRRMC nga isa sa mga kausa sa madalong nga pagbaha amo ang manabaw nga mga suba. Noni Basco, TV Patrol Panay, una sa balita. Sa ibang pa balita, opisina sa isa ka financing company sa Molo, ginransak, kwarta kag kagamitan ng gintaban sang 4 ka mga suspetsado. Yari report. Wasak ang kristal nga portahan kag guba na ang padlock sang roll-up sa opisina sang CCC Finance sa MH del Pilar Molo sang una nga maabutan sa mga otoridad alas 6:40 kaina sang aga. Hindi makapati ang mga empleyado nga sa piyak bag-o kag kumpleto sa equipment ang opisina. Sa gyapon, ginsulod sila sa mga kawatan. It's a financing business. We extend loans with collateral, with chattel, and with the REM. Sa pagpangusisa sa mga otoridad, ginmaso ang kandado sa mayor nga roll-up door pasaka sa building. Ginmaso man ang mga kristal nga mga portahan, rason nga nakasunod ang mga suspect. Isa ka tenant sa italom sa building ang nakabati isang paglampos matapos nga iya ginlingling alas 2:30 sang kaagahon. Dari sa may keyhole balaw. Galing gamay lang ang makita ko. Daw mga 3 kung 4 sila. Madlagko tapos naka-jacket.
nga color itom. Mismo si Joseph na ang nag-report sa kapulisan pasado alas 6 ang aga matapos na nakapalagyo na ang mga sospek. Makaligad naman ang investigasyon sa PNP kag Soko. Nakita ang ilagyan sa mga sospek sa sulod sa opisina. Ginpang-ukay ang mga kagamitan sa opisina sa branch manager, lakip na ang iya ka presidente sa kumpanya. Utod naman ang mga linya sa telepono, fax machine kag iban pang mga equipment, kaangay isang printer kag computer. Ang processors, fees, kuya nga mga panggasto sa documentations, mga LTO, tanan-tanan, wala na. Apat ka mga CCTV ang nahamtang sa opisina. Apang, ginbaso pati ang DVR. Kuha naman ang mga personal nga kwarta sa mga empleyado nga hindi magdubo sa 40,000 pesos kung sumahon nga ilagin bilin sa opisina. Lakip man nga nakuha ang mga koleksyon. Apang, wala naman masulod ang vault nga nahamtang sa isa ka kwarto. Na-retrieve naman ang hard drives ng CCTV nga mokaron ng sentro sa investigasyon sa paglaom sa mga otoridad nga ma-identify ang kapin. Apat na ka mga sospetsado nga nagsulod kag nagransak sa financing nga opisina. Reggie Adosto, TV Patrol Panay, una sa balita. Barangay Kapitan nga nag-aligar nga gintuyo patson sa mga sospek riding in tandem, nagbawi sa pahayag sa kapulisan. Yaring report. Kung basihan ang pahayag ni Barangay Captain Rinaldo Lorenzo sang Tansa Timawa Zone 2 sa interview sini sa news team kahapon nga adlaw, kumbinsido ini nga target gid man siya sang asasinasyon. Pagkatapos nga suno sa iya, gintuyo nga tiroon siya sang riding in tandem nga mga suspect. Apang sang ginibisigan na sa mga pulis. Suno kay Police Superintendent Kim Ligada sa Police Station No. 1, nagbaylo ang tuno sa istorya ni Kapitan kag ginbawi ang una niya nga mga pahayag. Bisan sikap daw na kuha naman lang daw hindi man to intended siya. Akseptar rin naman siguro doon nakagulpihan lang siya. Ginkumpirma naman sang ICPO nga may pamahugid man sa kabuhi ni Kapitan bangod sa konflikto sini sa pamilya Puentes. Apang wala naman sa mabakod nga basihan, agud ipapatay si Kapitan sa nasambit nga pamilya. Hindi tama yung ma-establishar ang ebidensya, so it's very premature to pinpoint or to point fingers to somebody nga why kita ebidensya. Apisar sang pagbawi ni Kapitan sang iya pahayag, ginpasalig naman sang ICPO nga handa sila nga maghatag sang seguridad, pananglit nga kinahanglanon sang nasambit nga Barangay Kapitan. Noni Basco, TV Patrol Panay, una sa balita. Klase sa pila ka mga bulutuan sa Pasay City paralisado bangod sa gyapon sang halit ni Bagyo Quinta. Nagapatrol, Janelle Baclay. Imbes nga magklase, nagpaninlo sa eskwelahan ng pila ka estudyante kag manunudlo sang Manit Integrated School sa siyudad sang Pasay. Ano abi kay wala pa makarecover sa halit sang Bagyong Quinta ang ila eskwelahan. Basa ang mga libro kag kagamitan sa hulot klasyan gani agud maremedyohan nga magamit. Ini ang ginbulad na lamang para magmala. Makita ninyo amon nga sitwasyon, damo gidamon mga textbooks kag mga visual aids nga nagkalabasa. So wala gid kami may mahimo pati amon teacher's manual. Nagaproblema man ang pila ka mga manunudlo bangod pati ila mga manual kag lesson plan ang nagkalabasa. Dugang pa sa mga ini, kulang ang isa ka semana agud matinluan ang bilog nga kwarto sa eskwelahan. Nga mga paraphernalias naman, mga visual aids, lesson guides, textbooks, manuals namon, ubos kaya kalabasa. Hindi matago pati pagtuon sa mga estudyante ang atrasado. Yung mga textbooks na basa kag mga ano namon gamit. Yung mga libro namo kag notebooks pati kwan namon prongkuan. Nagsumiti na sang report sa Department of Education ang mga manunudlo sa eskwelahan kag ila ginapaabot nga sila ang gilayon nga mabuligan sa lisod nga kahimtangan sang ila bulutuan. Janelle Baclay, TV Patrol Panay, una sa balita. Patay ang isa ka retirado nga soldado matapos nga ginutang sa banwa sang New Lucena. Nagapatrol Janelle Baclay. Dead on the spot ang 66 anyos nga si Rogelio Solania, retired Philippine Army, matapos matiruhan pasado las 8 sang kaagawon sa tunga sang Talamnan sa Barangay Badyang, New Lucena. Patal nga kapilasan sa lawas kag ulo igo sang di-12 nga pugakhang ang gintunaan sang kamatayon sini. Makadto kuntani ang biktima sa umanga ila ginapagarab sang ini ang ginsunod sang suspect nga si Ivan Silardi, 33 anyos, kag gulpi lang gintiro. Nagapatrisyar nga subong siya uma sa Talamnan. So paghalin niya sa balay niya,
ginsunod siya sang suspect, kagin tiro sa dayon sang didusi. Pagtumbaya, according sa witness nga nakuha nato ng impormasyon dito, gintiro pagid sa liwat. Na-recover sang kapulisan ang duha ka mga empty shells ng 12-gauge shotgun na gingamit sa suspetsado. Sa investigasyon sa New Lucena PNP, may daan na nga pagdumot ang suspect sa biktima. Do may problema sila sa pamilya, kaya ang ilang nga tiya naman na sining retired army nga aton nga biktima nga victim. So do may kahisa bla. Hay tungod nga do supportive ining tiya nila sang dalaga pa, do supportive sa ilang nga pamilya sa pangabuhi. Giliyon naman nga nagpalagyo ang suspetsado kag padayon pa nga ginapangita sa mga otoridad. Janelle Baclay, TV Patrol Panay, una sa balita. 3 ka mga menor de edad dakop sa akto nga nagasimot sang rugby. Exclusive daga Patrol John Fernandez. Lunsay pagbasol ang nabaton sang 3 ka mga minor de edad nga ini nagikan sa ila pamilya. Nadakpan na maini sa mga tanod nga nagasuyop sang rugby sa sulod sang isa ka abandonado nga pulian sa Barangay Lapos Norte kahapon. 12 anyos ang edad sang 2 ka mga babayi, samtang 13 anyos naman ang lalaki. Sa sulod sang pulian, makita ang mga plastik kag pila ka mga botelya sang rugby. Patimaan nga masaming nga may nagasuyop sang rugby diri. Pag sulod sang isa ka kagawad, way na sa sang pagin pangaboy nila ilang mga ginapanguyatan. Lunsay nagpanginwala ang 2 ka mga babayi nga nadakpan. Ay, duwa tayo ka lalaki. At sa nagwata sila ito. Nagwala ko sa cellphone niya sa salon niya. Hindi, jure na yan. Sila yung nagamit? Hindi gano'n makapagkatulog Sa picture-picture. May 2 pagid ka makapdanan ng 3 apang nakapalagyo ang mga ini. Ang mga nadakpan nga minor de edad ang ginpangdala sa Women's and Children's Protection Desk. Kag bangod minor de edad ang gin-turnover sa Balay Dalayunan. Samtang wala naman may baluan kung saan ginabakal sa may ni ang rugby. Bangod may ordinansa ang syudad sang Iloilo nga nagadumili sa mga establishmento komersyal nga magbaligya sang rugby. Kag anuman nga klase sang solvent sa mga minor de edad. John Fernandez, TV, Patrol Panay, una sa balita. Lalaki nga nagtuyo nga magsulod sa isa ka balay ginpapreso sa kaso nga trespassing. Nagapatrol no wala gamayon. Arestado si Romy Tan, 19 anyos ang Tanza Bonifacio City proper. Matapos nadakpan sa akto, samtang isa-isa nga ginakakas ang jealousy sang balay ni Rolin Bellimil. Bantog nga madamo na sang ginsulod nga balay sa ila barangay Sitan. Rason nga alerto na ang mga kabalayan sa tion makita ini nga yara lang sa palibot. Suno kay Rolin, ini na ang ikaduha ka beses nga nagtuyo magsulod sa ila balay Sitan. Iniabi ang ginahimo sini nga alagyan, patabok sa balay sang iya lolo. Bali ginahimo ilang ginadaya alagyan para magkawat to sa balay sang lolo niya. Pati kaugalingon nga lolo ang ginakawatan manitan. Ang rason. Atay katry nga na ngayon pasiya raw. Kapila naman may. Wala na pakatagong. Bangod wala sang anuman nga nakuha si Tan sa puloyan sa mga Bellimil. Ginreklamo na gidang ining sang trespassing. Noela Gamayon, TV Patrol Panay, una sa balita. Department of Education nagpaatag nga wala sang kamatuoran ang nagalagaw nga mga text nga Enero 7 pa ang balik sa mga klase. Yang report. Luyag klaroon sang Department of Education nga wala sang kamatuoran ang nagalagaw nga text message nga sa Enero 7 pa ang klase sa mga pampubliko nga bulutuan. Suno kay DepEd Assistant Regional Director Corazon Brown, subonggid ang balik klase sa mga public schools sa elementarya kag sekundarya base sa ila school calendar. Definitely it is not true because according to the school calendar, January 3 ang beginning of classes and that is today. O amo sila wala iganising na baton nga memo or DepEd order changing that schedule. Sunog pa kay Brown, balanon nga himo-himo gid lang ang text message. Bangod subong nga tuig 2013, bisan ni isa ka DepEd order, wala pa sang ginpapanaog ang Central Office. Apang sa text message, nakabutang na nga DepEd order number 958 series of 2013. For 2013, wala kagid maka-issue ang DepEd sing isa ka memo, sing isa ka order o isa ka memo, wala kagid makita subo.
Samtang sa mga eskwelahan nga nahalita ni Bagyo Quinta, kag wala nagklase subong nga adlaw, kinahanglan lang nga sila ang magpatigayon sang make-up classes. To have make-up classes on Saturdays. So later on siguro, pag mag-normal na ang kondisyon dira, so they will start holding classes on Saturdays. Mahimo naman nga makatawag sa DepEd kung may mga palamangkutanon ang mga ginikanan sa school calendar. Joyce Clavecillas, TV Patrol Panay, una sa balita. Kapin 19,000 ka hektarya sa talamnan ang nahalitan sang baha dulot sang Bagyong Quinta sa isa sang Panay. Yaring report. Maluwas sa mga puluyan nga ginhuwasdak sang baha tugas sang bagyo nga si Quinta. Dikta hektarya man nga talamnan sa mga probinsya sang Iloilo, Capiz, Cagaclan ang nalumos sa tubig baha. Sa pinakauli nga damage report sa Department of Agriculture Region 6, naglabot na sa 19,000 hektarya sang talamnan ang naapektuhan sang baha sa 37 tanan ka mga munisipalidad sa Iloilo, Capiz, Cagaclan. Apang suno sa TA, minimal gid lamang ang halit sa mga talamnan nga ginabulubanta. Ngayara lang sa 3,500 metriko tonelada sa kabilugan nga produksyon sang humay. Mga area affected naton, no, madlagan sa mga 19,000 hectares ang humayan nga napektuhan diri. Pero ara siya sa vegetative to maximum tillering, so makasurvive dito siya. Sa pag-analisa sang DA, mas dako pa ang gindulot nga benepisyo sang pag-ulan sa mga talamnan sa iban nga lugar sa isla sang Panay sang sa mga nahalitan sang baha. Mas dako ang losses naton sa dry spell kung wala ini, no? Kaya ang aton standing crop before Bagyo Quinta o even Bagyo Pablo ara sa 169,000 hectares, no? Kung wala ining mga ulan nga ini, magbutang ta, mag-isa lang ka 50,000 hectares, may damage kita sa dry spell, no? Samtang ginpasalig naman sa departamento nga wala sang may matabo nga rice shortage sa Western Visayas bangon sa nagluntad nga kalamidad. May dako nga volume sa buffer stocks ang DA nga makasustenir naman tubtob sa masunod nga ani. Noni Vasco, TV Patrol Panay, una sa balita. Provincial Agriculture Office maghatag sang bulig sa mga mangunguma nga nahalitan sang Bagyo Quinta. Nagapatrol John Fernandez. Naglabot sa 67.5 million pesos ang gimbilid nga kalitan sa agrikultura ni Bagyong Quinta sa Western Visayas. Inibase sa monitoring sang Department of Agriculture Region 6 sa probinsya sang Iloilo. 7 ka mga kabanwahanan ang naapektuhan sang baha tugas sang bagyo. Ginalaki pa nini sang banwa sang Kalinog, Pototan, Dingle, Dumagas, Bingawan, Dueñas kag Barotac Nuevo. Sa record sang Provincial Agriculture's Office, naglabot sa 15,000 hektaryas nga humayan, masobra 300 ka hektarya nga maisan, kag masobra 3,000 ka hektarya sa iban pagid nga mga pananom ang naapektuhan sang baha tugas sang bagyo. Sa pagpaidalom sa state of calamity sa probinsya, kabahin sang 200 million pesos nga calamity fund ang magakadto sa mga mangunguma nga nahalitan sang bagyo. Kuan sa aton nga gobernador kung ano nga mga possible assistance po dos na totally damage ang ilang crops. Sa subong sini, we are coming up with our draft sa aton rehabilitation plan. Ginpasalig sang Provincial Agriculture's Office nga di pagkulangon ng supply sang bugas sa Iloilo sa masunod nga mga binulan. Bangod sa Nobyembre pa lang sa nagligad nga tuig, 1 million metric tons na nga bugas ang napatubas sang probinsya. Kag kalabanan sa mga humayad nga nalumos sa baha, ang wala pa nagapamunga. John Fernandez, TV Patrol Panay, una sa balita. Dugang nga 10 megawatt kinahanglan sang syudad sa Iloilo sa pagsulod sa mga dalagko nga investment subong nga 2013. Yari report. Kapin 2 megawatts nga kuryente ang kinahanglanon sang Sininga Condo Hotel sa Diversion Road, Mandurriao sa dil nga matapos na kag makumpleto ang 21 tanan ka mga panalgan sa uli nga quarter sang 2013. Samtang 8 megawatts naman ang kinahanglanon sang property developer nga ini sa distrito sa Mandurriao nga amat-amat na karon nga nagatukod sang ilan nagkalain-lain nga mga edipisyo. Nagakahulugan lang suno sa Panay Electric Company nga kapin 10 megawatts nga kuryente ang kabugusan nga kinahanglanon. Agud lamang masabat ang dugang at demand sang sining mga dalagko nga mga investment sa syudad sa Iloilo. Sa text message nga ginpadala sang PECO sa ABS-CBN, mahimo nga magpirma sila sang panibago nga mga kasugtanan agud nga masabat ang demand ugaling sa ila sa gyapon mga daan nga mga suppliers. Ginalauman sang PECO nga sa pag-abot sang Marso subong nga tuig maganabot na sa 80 megawatts ang demand sa kuryente
kuryente umali sa 70 megawatts kaginalauman nga magasaka pa pag-abot naman sa bulan sang Disyembre. Reggie Adosto, TV Patrol Panay, una sa balita. Isa ka bulutuan ang nagpatigayon sa dance festival. Ang detalye sa report ni Jessa Takadaw para sa School Patrol. Mga nanari-sari ng mga klase sa South at yung bida sa Dance Festival 2012 ng St. Robert's International Academy. Naghataw sa dance floor ang mga estudyante ng St. Robert's International Academy. Inisagiliwat ng Dance Festival 2012. Umaling sa mga estudyante sa kindergarten, tugtog sa high school ang nagpakita sa abilidad sa pagsaot. Nanari-sari ng mga genre sa saot ang ginpasundayag. May nag-folk dance, may hip-hop, ballet, at dance sports. Ang Tispasong Dance Festival, ginpaidalom anay sa dance workshop ang mga estudyante. Tuiga na ining aktibidad sa eskwelahan. Ang Dance Festival ay isa kadakong nga bulig para sa paghana sa mga talento sa mga estudyante. Para sa School Patrol, Jessa Marie Takadaw, TV Patrol Panay, una sa balita. Dugang ang mga relief goods ginpanagtag sa mga biktima sang baha sa syudad sang Pasig. Yari report. 8 katonelada nga relief goods halin sa sagip ka pamilya sang ABS-CBN ang karga sang C-130 plane sang Philippine Air Force sang iniyang maghugpa sa Iloilo Airport. Ginbululigan papanaog sa mga volunteers halin sa Philippine Navy Reservist kag Air Force ang 4 kagatos ka sako sang relief goods kag iniyang giliw na gindala sa mga biktima sang baha. Ang Pasig City ang isa sa natamaan sa naglaslas ang bagyong Kinta gani iniyang ginbisitahan sang sagip ka pamilya. Sa barangay Maniit pa lang, linibo na ang biktima sang baha. Subong ko ay pag sila makarecover gitsing maayo kay tungod bala sila nga bisan kung may-umay ka man hindi ka man makabulad kag kuan pigado gid subong ang amon di sa Maniit subong mga nakahimtangan. Kalipay ang nabatyagan sa mga residente sa makitaan ang 2 ka dump truck sang relief goods. Pasulod pa lang sa Maniit Integrated School malaba na nga pila sa mga biktima ang nagahulat sang gabay nga bulig nga ila mabaton. Pakabulig pa ni Samon tayo nabaan kami dan. Ginapasalamatan gid namon ang nagbulig sa ABS-CBN nga ginbuligan naman kami diya sa Pasig. Tanan ang nahatagan gani tuma naman ang pasalamat sa mga benepisyaryo. Bangod ila nakitaan nga may paglaom paagi sa mga bulig sang aton kauturan nga may kabubuton. Jinel Baclay, TV Patrol Panay, una sa balita. Maraming salamat sa inyong lahat na nasa iba yung dagat. Mga kapamilya, Bantay Bata Iloilo naghatag sang bulig medikal para sa mga kabataan sa banwa naman sang Alimudyan. Yaring report. Masobra na 20 katuig nga barangay health worker si Bernadette sa barangay Kabakanan, Alimudyan. Napalibutan sang bukid ang lugar, malayo ang mga pamalay. Kag problema sa mga girikanan ang ikaayong lawas sa mga kabataan. Iba niya man tinira lang man isang mga borobanyos, herbal, kung ano lang kilala nila, ng mga banyos-banyos dahil. Nagpadulong ang Bantay Bata 163 Iloilo, kaupod ang mga katapos ang Philippine Dental Association Iloilo, Association of Family Physician, kag 82nd Infantry Battalion sang Philippine Army, agud magdulong sang bulig medikal, dental. Pedal mo to? Hello. Pamalo, tiyan ako ng kumpleto. Libre nga bulong. Kag feeding program. Every year, nag-conduct yun, no, nag-join forces ang Bantay Bata and Philippine Dental Association Iloilo Chapter sa pag-render sang services or pag-extend sa mga dental services sa aton yung mga less fortunate yung mga Ilonggos. Gani si Bernadette kaupod ang mga kasimaryo sini. Dako gid ang pagpasalamat sa bulig nga gid palabot sang Bantay Bata 163 Iloilo. Ang gid mabulig na sa mga kabataan. Kaya nagkasalamat din kami nga gintawan kami din padaraan mission dito sa Kabakanan brother. Maraming salamat sa bulig sa Bantay Bata.
So we are very thankful sa sa outreach programs ng Bantay Bata, at least na-check ang health condition sa mga kabataan. So thank you very much, Bantay Bata. Inina ang ikaduha nga medical kag dental mission sang Bantay Bata 163 sa probinsya sang Iloilo. Bea Zaragoza, TV Patrol Panay, una sa balita. Mga kapamilya, amiyado nagapanguna nga balita subong adlaw kon kamo may luyag ipalabot ka impormasyon, reklamo o kon pinasay nga mga balita, i-text sa 0947-8210517 kag 0917-5897-191. Kaglantawon ang mga episodes sang TV Patrol Panay sa Facebook, i-type lang ang ABS-CBN Iloilo. Ini ang mas ginpasangka. TV Patrol Panay, Una sa balita.